Simula nang hiwalayan ako ng dati kong nobyo, hindi na ako naniniwala na may forever. Kaya siguro ganito na lamang ako kasungit at hindi nag-entertain ng manliligaw dahil magtatanong pa lamang sila ay susungitan ko na. Paano ba naman? May nalalaman pa silang ipaglalaban nila ang pag-ibig nila sa isang tao hanggang sa huli. Pero kapag nandyan naman na ang mga pagsubok at responsibilidad, ay iiwan ka na nila sa dulo. Magaling lang ang mga lalaki sa una, pero sa dulo ay hindi na. Lumabas ako ng sasakyan at inayos ang nasa loob ng bag habang nag-uumpisa ng maglakad. Ilalagay ko na sana roon ng susi nang may mabunggo akong tao na naging dahilan ng pagkabitaw ko sa susi. Nalaglag yun sa sahig, kaya agad kong tinignan ng taong bumunggo sa akin. Hoy! Malakas kong tawag dahil nilagpasan lang niya ako at hindi man lang humingi ng pasensya. Lumingon siya sa akin, nakunot ang noo. Bulag ka ba? Iritable kong sabi dahil sa nangyari. Hindi. Ikaw ba? Piniloso po ba naman ako? Aba, ang yabang ng lalaking to ah. Kung mambastos siya ay parang pag-aari niya ang mundo. Hindi ba siya naturuan ng magulang niyang gumalang at tumulong? Pinulot ko ang car key at muli siyang pinanlisikan ng tingin. Aba, pilosopo ka. Binangga mo ko. Hindi ka man lang ba hihingi ng sorry? At least pinulot mo man lang sana ang susi ko. Iritable kong wika. Ikaw ang dapat mag-sorry. Hindi ka tumitingin sa daan. Kung sana finokus mo ang atensyon mo sa daan, hindi sana tayo magkakabungguan. At sumasagot pa talaga. Ikaw ang nakakita ng daan. At least man lang sana lumihis ka sa dinaraanan ko. Hindi ako papatalo sa lalaking to. Whatever. I'm not saying sorry dahil kahit saang anggulo ko tignan, ikaw pa rin ang may kasalanan. Huling sabi niya bago umalis. Sa inis ko ay sumigaw ako at mabibigat ang yabag na lumakad papunta sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. Pasalamat siya, nagmamadali ako. Kundi pinatulan ko na talaga siya. Ayusin niyo ang trabaho niyo. Bad trip na naman si Ma'am Jaisel. Bulungan ng mga empleyado. Tama. Huwag niyo kong mas galitin ngayon dahil mainit ang ulo ko. Pumasok ako sa opisina ko at inis na naupo. Isa nga pala akong executive manager sa isang malaki at tanyag na kumpanya. Huwag niyo nang alamin kung paano nangyari yon. Ako man ay nagugulat din sa bilis ng promotions ko. Sa bagay, matalino naman talaga ako at responsable. Pera nga lang sa pag-ibig. Naalala ko na naman tuloy ang nangyari kanina. Hinding-hindi ko makakalimutan ang buwisit na lalaking yun. Ubod ng yabang. Akala mo naman may maipagyayabang. Well, meron naman. Yung kanyang kagwapuhan. Pero dahil mayabang siya at hindi gentleman, hindi na lang. Naku, pasalamat talaga siya at tinawagan ako ng boss ko for an early meeting. Yung tipong ayaw ko masira ngayon ng araw ko dahil may napaka-importanting meeting na magaganap. Pero nasira lang yun ng walang modong lalaki. Pinahupa ko muna ang mood ko sa aking opisina at tinignan kung maayos ba at presentable ang suot. Nang makita kong okay na, lumabas na ako para puntahan ang opisina ni Director Ellen. Nagulat pa nga ako dahil nandun na daw siya sa loob, sabi ng sekretary niya. Nakapagtataka naman siya. Dati lagi siyang late pumasok.
Kahit nga meeting nila chairman, nalilate pa rin siya. Pero ngayon ang aga niya. Giselle, may darating na bagong empleyado. Gusto ko na ikaw mismo ang umalalay sa kanya sa trabaho. Ituro mo sa kanya ang lahat. Lahat ng nalalaman mo sa pagpapatakbo ng kumpanyang to. Iyon lang ang napag-usapan namin sa meeting. Tungkol sa bagong office clerk na mukhang napaka-espesyal. Dahil ako pa ang inutusang mag-train sa kanya. Hindi kaya kamag-anak niya yun? Pero sa pagkakaalam ko, bawal ang magkamag-anak sa kumpanyang to. Kung mag-a-apply man kayo parehas, ay isa lamang sa inyo ang makukuha. Dahil isa yun sa rules ng kumpanya. Baka naman kabit ni Mrs. Ellen. Sinabi niya sa akin na hintayin ko na lang daw ito sa office ko. Kaya naghintay naman ako ng 1 at 2 oras. Unang araw pa lang niya, late na siya. Anong tingin niya sa sarili niya? Sinuswerte? Wag lang sana siyang umasta na parang kung sino. Kahit pa isa sa mga board of directors ang backer niya, hindi siya uubra sa akin. Maya-maya ay pumasok ang sekretary ko. Ma'am, nandito na po yung hinihintay niyo. Wika niya. Finally. Sige, papasukin mo siya dito. Paglabas ng sekretary ko, ay siya namang pagpasok ng isang lalaki. Matangkad ako, pero mas matangkad siya. Mestizo. Malaki at malapad ang katawan. Sa madaling salita ay yummy. Maya-maya ay nagtagpo ang mga mata namin ng lalaki. Tingnan mo nga naman ang biro ng tadhana. Kung sino pa ang sumira sa araw mo, ay siya pang ipapakita ulit sa'yo. Ikaw? You? Sabay naming sabi. Wow, ang swerte ko naman yata. Sarcastic kong sabi at naglakad palapit sa kanya. Nakangisi ako habang tinitignan ko ang kabuuan niya. Bumalik ako sa upuan ko at binuksan ang folder ng profile niya na nasa table ko. So, you are Mr. Adrian Velasco. Wika ko. Yes, confident niyang sabi. May gusto ka ba munang sabihin sa boss mo bago ang lahat? Gusto kong ma-realize niya ang pambabastos niya sa akin kanina. I want him to apologize for his rude behavior. Nothing. Aba, talaga namang matigas ang mukha ng loko. Ganon ah. Kung hindi kita mapapahingi ng tawad, mas mabuti pang pahirapan na lang kita. Ganon pala ang gusto. Patigasan ng loob. Siguraduhin mo lang na maayos kang magtrabaho dahil konting pagkakamali mo lang ay tatanggalin kita. Okay, ipagtimpla mo muna ako ng kape para naman maging light ang mood ko. Utos ko sa kanya. Ako ma'am? Pero hindi ako marunong. Dahilan niya sa akin. Problema ko pa ba yun? Taas kilay kong sabi. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Tinawag ko ang sekretary ko para samahan siya. Pina-assist ko na rin siya sa magiging table niya at pina-orient ang mga basic rules dito sa department ko. Habang hinihintay ko naman siyang bumalik, ay nagpunta akong muli sa office ni Director Ellen. Humanda talaga ang lalaking yun. Isusumbong ko siya. Bakit naman nag-hire kayo ng ganong klaseng tao, ma'am? Hindi ko siya kayang i-handle. Pwede bang kapag nakaisang pagkakamali siya ay tanggalin na lang siya? Isa pa ang bastos ng ugali niya. Reklamo ko sa kanya. I'm sorry, Giselle. Give him a chance. Pagpasensyahan mo na lang muna siya. Ganon na talaga ang ugali niya simula nun. Kaya ako naman siya pinasok dito. Nagbabaka sakali akong magtino. Wika ni Ma'am Ellen. Pero paano siya titino? Nagtataka ko namang tanong.
Hindi ko alam kung ano ang mga gagawin mong hakbang para mapatino ang inaanak ko. Malaki ang tiwala ko sa'yo, Jaisel. Malaki ang tiwala niya sa akin. Pero wala akong tiwala sa sarili ko na mapapatino ko nga ang aroganteng lalaking yun. At gusto ko rin sanang patirahin muna siya sa bahay mo pansamantala habang ginagawa mo ang pinag-uutos ko sa'yo. Naisip ko kasi na mas matututukan mo siya kung sa'yo siya titira. Nagulat ako. What? Nanlaki talaga ang mata ko. Ano kami? Mag-asawa? Dito pa nga lang sa opisina ay hindi ko na masikmurang kasama siya. What more kung sa mismong bahay ko pa? Nasisiraan na ba ng ulo si Ma'am Ellen? Ma'am naman, reklamo ko. Please, Jaisel. Ako na ang magbabayad ng tubig, kuryente at pangkain nyo. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob. Napabuntong hininga ko, para namang may magagawa pa ako. Kailangan ko ng pagtiisan ngayon pa lang ang ugali niya kung gusto ko siyang mapalayas kaagad sa bahay ko. Kapag nagawa mo siyang mapatino, I'll grant you a wish. Kahit pa ang pinapangarap mong bahay sa exclusive subdivision na ibibigay ko sa'yo. Lumiwanag ang mukha ko at natuwa sa sinabi ni Ma'am. Talaga, Ma'am? Excited kong tanong. Of course. Kailan ba ako sumira sa pangako? Okay, Jaisel. Habaan mo lang ang pasensya mo. At kapag natapos to, ay makukuha mo rin ang pinapangarap mong bahay. Dito ang magiging kwarto mo. Wika ko habang inililigpit ang mga gamit at nililinis ang kwarto. Bahay pa ba to? Ang liit eh. Pangiinsulto niya. Kasya pa rin ang 3 tao rito. Masungit na sabi ko. Nilait niya tong bahay ko na maluwang ang sala, kusina at may 3 kwarto. Maliit pa to sa kanya. Wala talaga tong modo. Pinapatira na nga lang sa bahay ko ay nanlalait pa. Simula ngayon, ikaw na ang gagawa ng mga gawaing bahay. Masungit kong wika sa kanya. Ano? Mukha ba akong katulong? Reklamo niya. Oo, parte yan ng pagtatrain ko sa'yo. Ikaw ang magluluto, maghuhugas ng pinggan, maglalaba at maglilinis ng bahay. Naiintindihan mo ko? Kumamot siya sa ulo at nalukot ang kanyang muka. Napangisi ako nang hindi na siya nagsalita pa. Nagulat ako nang bigla siyang napamura. Sino yan? Takot na takot niyang sabi habang nakaturo sa bata na nakasilip sa pintuan ng kwarto. Binatukan ko siya. Kung makasigaw ka para kang nakakita ng multo. Anak ko yan. Ngayon naman ay napalitan ng mas gulat na muka ang reaksyon niya. May anak ka na? Kung sa bagay, matanda ka naman na. How old are you? 28? 29? Hindi pa sure na sabi niya. Palibhasa ay nasa 24 pa lang siya, kaya ang yabang. Ano naman? Mas mukha pa nga akong bata sa'yo. Masungit kong wika sa kanya. Ibig sabihin may asawa ka na. Nasaan siya? Hindi ba yun magagalit na dito ako titira? Nagtatakang tanong nito. First month pa lang ni Ira sa tiyan ko, iniwan niya na kami. Ng babae. Akala niya hindi siya ang ama. Iniwas ko ang tingin sa kanya at tinawag si Ira. Come here, anak. Lumapit siya sa akin at nagtago sa likod ko. Hi, Ira. Gusto mo bang makakita ng magic? Masiglang tanong ni Adrian. Unti-unting lumabas ang bata sa likod ko at nagpunta sa harapan ni Adrian. Inilagay niya ang kanyang kamay sa likod ng buhok ni Ira at pagkuway may lumitaw na bulaklak. Wow! Manghangwi ka ng bata. Ang galing, Mami. Siya po ba ang daddy ko?
May kislap sa mata niyang sabi. No anak, siya si Tito Adrian. Dito muna siya pansamantala kasi may business si mami na itinuturo sa kanya. Maingat ko namang paliwanag. Kinagabihan ay inutusan ko si Adrian na magluto ng pagkain namin. Pero bago yun, ay tinuruan ko muna siya kung paano ang gagawin niyang pagluluto. Kumakalam na ang sikmura ko, ay palpak pa rin ang mga ulam na niluluto niya. Kung hindi sunog, ay hilaw pa. Walang lasa, o di kaya naman ay sobrang alat. Medyo maayos naman ang kanin, kahit sa ilalim nito ay sunog. Sa huli, ay ako rin ang nagluto, dahil nasasayang na ang pagkain. Kinaumagahan, ay maaga akong gumising. Nagulat ako, dahil pagkatapos kong gumayak, ay nasa hapagkainan na si Adrian at si Ira. Masaya ang dalawa, habang nakikitawa rin sa joke ni Adrian ang yaya ni Ira. Sir, wala ba talaga kayong relasyon ni Ma'am Giselle? Rinig kong tanong ni yaya nang humakbang ako palapit sa kanila. Hindi kami magkakasundo nun. Maganda lang siya pero masungit siya. Sagot naman ng lalaki. Umagang-umaga ay umiinit na naman ang ulo ko. Masungit ako dahil napakayabang niya. Wala siyang modo at hindi gentleman. Talaga? Nabulunan siya sa kinakain nang marinig ang boses ko. Kaagad naman siyang binigyan ni yaya ng inumin. Ikaw pala ma'am. Aniya nang makainom ng tubig. Sinong nagluto? Taas kilay na tanong ko nang makitang hindi sunog ang mga pagkain. Ako, syempre. Taas noong pagmamalaki ni Adrian. At tingin mo maniniwala ako sa'yo? Inirapan ko siya. Tinawanan lang naman kami ni Yaya at ni Ira. Nang matapos kaming kumain, ay sumakay na ako sa kotse para makaalis. Kunot noo kong tiningnan si Adrian nang katukin niya ang bintana ng kotse. Ibinaba ko ang salamin nito para marinig kung ano ang sasabihin niya. Hindi mo man lang ba ako isasabay sa'yo? Parehas lang naman ang destinasyon natin. Reklamo niya. Ang kapal naman ng mukha mo. Mag-commute ka kung gusto mo. Mamaya pag-isipan pa tayo ng hindi maganda sa office. Inirapan ko siya bago umalis. Bahala ka sa buhay mo. Kung maglakad ka, edi go. Kung mag-taxi ka, edi go. Kalma, Jaisel. Para sa bahay to kaya pagtiisan mo siya. Pagdating sa office, ay meeting agad ang hinarap ko. Nagpatawag kasi yung legal department para sabihin lang sa amin na magpapalit daw sila ng law firm. Laking gulat ko na lang nang makita ko sa listahan ng pagpipilian nila ang law firm na pagmamay-ari ni Errol. Walang iba, kundi ang makapal na ex ko, ang ama ng anak ko. Nakaramdam ako ng kaba dahil natitiyak ko na kumpanya niya ang mapipili. Bukod sa magaling siyang abogado, pati na team niya ay tanyag pa at stable ang kumpanya niya. Kapag nagkataon, baka magkasama pa kami sa trabaho. Tiyak na mamaliitin na naman niya ako at magsasabi ng kung ano-anong pwedeng ika-down ko. Kung ikukumpara ko siya kay Adrian, ay di hamak na mas gusto ko pang pagtiisan ng ugali ni Adrian kesa sa kanya. Ewan ko ba naman kung bakit hindi nakarama ang kumag na yon sa ginawang pangiiwan sa akin. Niwala man lang kasi siyang binigay na sustento. Sana naman, tubuan siya ng konting hiya kapag nagpakita pa siya sa akin. Masyado kasi siyang nagmamalinis. Yung tipong parang hindi niya ako pinilit na gawin namin ang bagay na yon. Kung di ko lang talaga siya mahal noon, ay hindi ko siya papatulan. Hay, bakit ko ba kasi inaalala pa yon? Mas lalo lang tuloy ulit nasira ang araw ko. Bumalik ako sa office at si Adrian agad ang bumungad sa akin. Napapikit ako ng mariin dahil alam kong mas lalo pa ako nitong aasarin. Good morning, ma'am.
At talagang binati pa ako ng mokong. Walang good sa morning. Pamaktol kong tugon. Ang aga-aga high blood ka, ma'am. Tignan mo, oh. Mas lalong tumatanda ang itsura mo. Sabi ko na nga ba, masama ko siyang binalingan ng tingin. So ma'am, ano pong gagawin ko ngayon? Nakangiting tanong niya. Para bang sa pagngiti niya, ay mas lalo lang akong nairita sa kanya. Kinuha ko yung previous report ng kumpanya na nakafile sa drawer ko. I-review mo to lahat. Mga 10 folders ata yung inabot ko sa kanya o higit pa. Hindi ko alam pero bahala siya. Gusto ko siyang pahirapan at sa kanya ibaling ang inis ko. Tapos, gumawa ka ng report kung paano mo yan naintindihan. Ngumisi ako nang makita ang reklamo sa mukha niya. Pero iba ang sinabi ng bibig niya. Okay ma'am, uwi ka nito. Good. Ibigay mo sa akin before lunch, okay? Pero bago yan, timpla mo muna ako ng kape. Hindi na siya nakapagreklamo. Lumabas siya kasama ang folder na binigay ko. Ilang minuto pa nang ihatid niya ang kape ko. Ngiting tagumpay ako dahil kitang-kita ko na ngayon ang pagsimangot ng mukha niya. Lumabas agad siya nang maibaba ang kape sa table ko. Kinuha ko yun at ininom. Napangiwi na lamang ako sa nalasahan. Imbis na pinaghalong tamis at mapait, ang kape ay naglasang maalat. Adrian! Naisigaw ko na lamang dahil sa inis. Nakaganti sa ibang paraan ang mokong. Meron talaga siyang kakaibang paraan para asarin ako at sungitan siya. Tinignan ko ang sarili ko sa salamin matapos kong kumalma. Maganda pa naman ako. Makinis pa rin ang mukha ko. At mahihiya rin ang tagyawat na lumabas sa mukha ko. Nag-retouch ako ng konti. Siguro panahon na rin para buksan ang puso ko. At makakilala ng bagong lalaking mamahalin.